Magandang araw po sa inyong lahat, mga bayan, mga taga-subaybay. Sa episode 17 ng ating Revelation series ay inalam natin kung ano ang tunay na tatak ng Antikristo at kung papaano itong ipapatupad sa buong mundo bilang isang batas. Nalaman din natin doon na pag tinanggap mo itong batas na ito, yun po ay magsisilbing pagsamba mo doon sa hayop o doon sa halimaw na kinatawan ng dyablo. At yan po ay hayagang pagtalikod mo sa Diyos. So kung hindi nyo pa napapanood yung episode 17, pinapayuhan ko po kayo na panoorin nyo muna yon upang lalo nyong maintindihan itong ating gagawing pagtalakay ngayon. Dito sa Apokalipsis 7 mula 1 hanggang 3, meron po tayong ganitong mababasa. Pagkatapos nito, may nakita naman akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin lalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So para sa mga hindi nakakaalam, yung 4 na hangin na pinipigilan ng 4 na anghel, yan po ay sumisimbolo sa 4 na matitinding parusa ng Diyos sa lupa. Yung 4 na hangin na ito ay mga mapaminsalang salot na ibubuhos ng Diyos. Kaya nga sabi ng anghel, huwag niyo munang pinsalain ang lupa hanggat hindi namin natatatakan yung mga alipin ng ating Diyos sa kanilang noo. So kapag pinakawalan na yung 4 na hangin na ito, magsasanib puwersa yan, yung 4 na yan. At makakabuo yan ng isang malaking ipo-ipo o bagyo na papatay sa buhay ng maraming tao dito sa lupa. Pakinggan ninyo sa Jeremias 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yon ay magiging mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa kaya kung aking paratingin ang aking 4 na nakakamatay na hatol sa Jerusalem? Ang tabak, ang pagutom, ang mababangis na hayop, at ang salot upang alisin roon ang tao at ang hayop. So itong 4 na matitinding parusa ng Diyos na ito po ang magti-trigger sa pagdating ng 7 huling salot at nung Great Tribulation. So kapag pinakawalan na yung 4 na hangin, didiretso yan doon sa 7 huling salot at sa Great Tribulation na tatama sa lupa bago dumating si Kristo. Lahat ng taong madadat ng buhay sa mga araw na yon makakaranas nito, mga kababayan. Huwag kayong maniwala dun sa sinasabi ng iba na irarapture muna yung mga hentil na ligtas bago ibuhos yung 7 last plagues or yung Great Tribulation. Kahit sa ang talata sa Biblia, kahit nga sa takip ng Biblia, wala kang mababasang ganun eh. Lahat makakaranas nito, pero siyempre, yung mga maliligtas, yung mga banal, iingatan sila ng Diyos. Itatago sila ng Diyos sa mga lihim na lugar hanggang sa makaraan yung mga salot. Kung papaanong iningatan ng Diyos ang Israel nung panahon ng mga salot sa Egypt during the time of Moses, ganun din iingatan ng Diyos yung mga banal sa huling araw. Pero ang sabi ng Apokalipsis, hindi pwedeng pakawalan yung 4 na hangin na yon hanggat hindi pa natatatakan lahat ng mga lingkod ng Diyos. So dito natin makikita na kapag pinakawalan na yung 4 na hangin, meaning tapos na yung pagtatatak, mga kababayan. Ang tanong natin, mga kababayan, ganito, ano ba itong tatak na itatatak sa mga alipin ng Diyos? At sino yung mga makakatanggap nito? Well, sa ating nakaraang pagtalakay sa episode 17, nalaman natin doon kung ano yung tatak ng Antikristo. At sino mang tumanggap ng tatak na to, siguradong wala nang kaligtasan yon. Wala nang ligtas yun sa galit ng Diyos. Pakinggan ninyo dito sa Apokalipsis 14 verse 9 and 10. At sumunod sa 2 ang 4 anghel na sumisigaw ng malakas.
Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang poot na walang halong ibubuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. So pag tinanggap mo yung mark of the beast, maiimpyerno ka. Hindi ako humahatol mga kababayan, binasa ko lang kung ano yung nakasulat, ano? So dito, ang sumisigaw dito is yung pangatlong anghel, the third angel. Ito yung kanyang mensahe. So bago tayo mag-focus dito sa mensahe ng pangatlong anghel, tingnan muna natin ano yung mensahe ng una at saka pangalawang anghel. Di kasi natin pwedeng i-bypass yun eh. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan. Dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao, sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang makapangyarihang Babilonya. Pinainom niya ang lahat ng tao ng alak ng kanyang kahalayan. So ang mensahe ng first angel ay matakot kayo sa Diyos. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ano daw ang tawag sa mensaheng ito mga kababayan? Ano daw tawag dyan? Ang tawag dyan ay mabuting balita na walang hanggan. Basahin natin sa English, ano? Sabi dito, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So, gospel talaga itong sinasabi ng unang anghel. At itong gospel na ito ay ibabalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat angkan, bansa, wika at bayan. Pag-aralan natin, ano ba itong gospel na ito na dapat ipangaral sa lahat ng mga tao sa lupa bago ipatupad yung mark of the beast? Dito malalaman ninyo kung ano yung tamang aral na dapat ninyong hanapin. Maraming nagtatanong anong tunay na relihiyon. Hanapin mo yung aral. So dito malalaman ninyo ano yung tamang aral na dapat na ituro sa end time, sa ating panahon. What is the correct gospel na kailangan mong matanggap? Sabi kasi nung iba, kami, gospel yung pinapangaral namin. Full gospel nga kami. Sabi nila, di ba, full gospel daw sila. Tanggapin mo si Jesus na namatay para sa'yo, ligtas ka na. Kaya ikaw wala ka nang gagawin once na tinanggap mo si Jesus dahil ligtas ka na. Hindi na mawawala yung kaligtasan mo kahit ano pang gawin mo. Yun daw yung full gospel na dala-dala nila. Tingnan natin kung full gospel nga yun, mga kababayan. Ano sabi nung unang anghel? Doon sa gospel na sinasabi niya, matakot kayo sa Diyos. Fear God, sabi ng anghel. Pag hindi mo ginawa ito, wag mong sabihin sumusunod ka sa full gospel. Tama? Maliwanag bahagi ito ng gospel eh. So, papaano kang matatakot sa Diyos? Yung bang matakot ka sa Diyos is para kang nakakita ng multo? Yung bang pagkatakot sa Diyos is yung takot na dahil paparusahan ka dahil alam mong maiimpyerno ka? Yung ba pagkatakot sa Diyos? Tanungin natin sa Biblia, anong tamang pagkatakot sa Diyos? Pakinggan ninyo dito sa Ezekiel o Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, paano daw yung pagkatakot sa Diyos? Ayon sa Biblia, hindi ayon sa pastor. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. So, may gagawin ka ba o wala? May gagawin ka. Susunod ka sa utos ng Diyos dahil sabi sa Biblia, matakot ka sa Diyos at ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa utos. Ang problema kasi, full gospel daw yung pinapangaral pero ang sinasabi, hindi mo na kailangan ng utos, wala nang utos-utos pa. Nang yung mga bagay na para matuwa ang Diyos sa iyo, kailangan mong sumunod sa kautusan. Hindi na ganon. Basta tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Kahit ano pa gawin mo. So tanungin ko kayo mga kapatid, maliligtas ba kayo kung hindi kayo matatakot sa Diyos? Kung hindi nyo susundan itong gospel na sinasabi ng first angel? Sige nga. Tandaan nyo, this is an end time gospel intended for the entire world bago dumating si Kristo.
Bakit end time? Kasi this is an apocalyptic message, mga kababayan. Kaya tama yung sinasabi ni Kristo eh. Lagot ka kapag binaliwala mo yung kautusan ng Diyos. Sabi ni Kristo dito sa Mateo 7:22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi bang nagsipaghula kami sa pangalan mo at sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala, magsilayo kay sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Yun ang sasabihin ni Kristo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tanong, ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? Na dapat mong ganapin, at pag ginanap mo yun, dun ka lang makakapasok sa kaharian ng langit. Pakinggan ninyo sa awit ni David. Ang sabi ni David, aking kinalulugdan sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So, importante pala ang pagsunod sa kautusan ng Diyos kung gusto mong maligtas sa huling araw, sabi ni Kristo. Kung gusto mong makapasa o makarating sa kaharian ng langit pagdating ni Kristo, gaganapin mo yung kalooban ng Ama, which is the commandment of God, the law of God. So alam na natin yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. Ngayon naman, ang sabi pa ng anghel, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So dito naman tayo sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Paano natin gagawin ito? Yung bang pumasok ka sa simbahan, kumanta ka ng mga worship song, yung ba pagluwalhati sa Diyos? Yes, of course, pagluwalhati sa Diyos yun. Pero hindi dapat matapos lang doon, mga kababayan. Ilang beses ka bang nagsisimba sa isang linggo? 1, 2, 3 beses. Minsan nga pag nagsisimba ka, hindi ka pa sumasabay sa kanta eh. 'Di ba? Minsan nga nag-aawitan na, ikaw nagse-cellphone ka pa eh. So matatawag niyo bang pagluwalhati sa Diyos 'yon? So ano ang tamang pagluwalhati sa Diyos ayon sa Biblia? Pakinggan ninyo, 1 Corinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano sabi? Pag kumakain ka o umiinom ka o anuman ang ginagawa mo, gawin mo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So yung palang pagluwalhati sa Diyos, kasama dyan yung pagkain mo tsaka pag-inom o anuman ang ginagawa mo. Tanong, pag palasinggero ka, nakakaluwalhati ka sa Diyos sa ginagawa mo. Every time na lumalago ka ng gin o kaya ng hard drink, sa palagay mo nakakaluwalhati ka sa Diyos? Pag kumain ka ba ng mga bagay na pampasira ng kalusugan mo, nakakaluwalhati ka sa Diyos sa palagay mo? At kapag ba mahilig ka sa taba, mahilig ka sa mamantika, mga pampa-high blood na pagkain, sasamahan mo pa ng paninigarilyo pagtapos kumain, no? Yung iba nagte-take ng bawal na gamot. Sa palagay nyo, nakakaluwalhati kayo sa Diyos? Kapag ba pabaya ka sa katawan mo, nakakaluwalhati ka kaya sa Diyos? I will tell you, hindi ka nakakaluwalhati sa Diyos, kapatid. Manapa, ginagalit mo ang Diyos. Kaya huwag kang magtaka kung balang araw maglabasan lahat ng sakit mo. Kasi sabi ng Diyos, igigiba niya yung katawan mo eh. Pakinggan nyo. Sa 1 Corinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templong ito, sino mang sumira sa templong ito, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. So, mahalaga ba mga kababayan yung pag-aalaga mo sa kalusugan? Mahalaga yun eh. Yung mga nagsasabi na okay lang manigarilyo, okay lang maglasing, okay lang kumain ng mga bagay na marurumi, madumi pwedeng kainin? May ganun nagtuturo, madumi pwedeng kainin eh. Broma ang tawag po doon. Pagkain pa rin yon na marumi. Kahit pagkain pa rin yon na marumi. Pag may nagtuturo sa inyo ng ganyan, huwag kayong maniwala mga kababayan. Bula ang propeta yan. Bula ang mga ngaral yan. Sasabihin mo, tama turo mo, pero simpleng aral sa kalusugan, di mo maituro. Ikaw mismo sa sarili mo, nangangaral ka, naninigarilyo ka, naglalasing ka pa. Anong klaseng mangangaral yun? Sabi pa nung iba, okay lang yan. Ang kaharian naman kasi ika ng Diyos, hindi naman yan sa pagkain at pag-inom. Lahat po
lahat pagkain, basta makakain, pagkain po yun, lahat na makakain ay hindi po magtataguyod ng sa Diyos. Kaya hindi po makapa-impyerno yung pagkain, hindi makapagdala sa atin sa langit. So they are using that line, that reasoning as an excuse para magbisyo at maging matakaw sa pagkain, maging matakaw sa bawal. Nako mga kababayan, dito nyo makikita kung tama ba yung ebanghelyong tinanggap nyo at yung mga ngaral na pinaniwalaan nyo. Ang tunay na ebanghelyo, tuturuan kang maging sakdal, maging banal sa lahat ng mga bagay. Sabi ni Jesus sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kailangan mong masanctify, hindi pwedeng kukuyakoy ka na lang dyan, kapatid. Sabi ni Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kailangan mong masanctify. Kailangan mong maging banal. At ang pagpapakabanal is yung pagsunod sa utos ng Diyos, kapatid. Yun ang tunay na aral ng Biblia. Kaya nga ako, itinuturo ko dito sa ating channel, yung pag-iwas sa pagkain ng mga karumal-dumal na hayop Bukod sa hindi pagkain ang karumal-dumal na hayop, lason pa yan sa katawan mo, ikakasira pa yan ng katawan mo. So, kung gusto mong magpakamadal sa Diyos, huwag kang kakain ng karumal-dumal na hayop. Pakinggan ninyo, Deuteronomio 14:2 hanggang 3. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari ng higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Nakita nyo mga kababayan? So kung gusto nyong marinig yung aking naging discussion tungkol sa mga karumal-dumal na hayop, check nyo yung video natin tungkol sa pagkain. Nasa description box po ang link niyan. So ano pang sabi ng unang anghel? Matakot kayo sa Diyos, magbigay kayo ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So kaya pala sinasabi ng anghel na matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, kasi meron palang nagaganap na paghatol o paghuhukom. Diba? Hindi sinabi dyan na darating pa lang. Ang sabi, dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So that's past tense mga kababayan. Merong nagaganap na paghatol sa langit habang ipinapangaral yung ebanghelyong ito. So this judgment is not in the future. Ito'y kasabay habang pinapangaral yung pagtatakot sa Diyos at pagluwalhati sa Kanya. At nandito tayo ngayon sa panahon kung kailan pinapangaral yung pabalita ng unang anghel. Hindi sa future ito. Nandito tayo ngayon sa panahon kung kailan may nagaganap na paghatol ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, may paghatol na nagaganap ngayon sa langit Meron pang mga namimiloso po na, paano mo naman nalaman na may paghuhukom sa langit? Paano mo naman nalaman na ganyan ang ginagawa sa langit? Ito, nakasulat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Hindi sabing darating pa lang. So this is past tense. May nagaganap na mga kababayan. Dito sa paghatol na ito, ang nagiging basis dito is yung kautusan ng Diyos. Yung pagsunod ng tao sa utos. Kaya sabi ng anghel, matakot kayo sa Diyos. Kasi dun sa nagaganap na paghatol, ang basis na ginagamit dun is the commandments of God. Pakinggan ninyo, Ezekiel 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghatol, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Nakita nyo mga kababayan? So kung gusto nyo marinig yung naging pagtalakay natin tungkol dun sa paghatol o sa judgment na ginaganap ngayon sa langit, i-check ninyo yung ating video, episode number 10 and 11. Nasa description box din po ang link niyan mga kababayan. So dito, unti-unti na nating naiintindihan yung kahulugan ng mensahe ng unang anghel. Pero hindi pa tapos yun, may karugtong pa yun. Ano pa sabi ng anghel? Matakot kayo sa Diyos, magbigay kayo kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ito mga kababayan, kung napanood ninyo yung ating episode 17, nalaman natin doon na yung mark of the beast ay usapin tungkol sa tamang pagsamba. Kung sino sasambahin mo, ang Diyos ba o ang Diablo? Pag sumamba ka dun sa hayop o dun sa beast, meaning tinatanggap mo yung tatak niya. At pag tinanggap mo naman yung tatak ng Diyos,
ibig sabihin, ang Diyos ang sinasamba mo at hindi yung beast. Tama? So, this is a battle between two marks. Labanan ito ng dalawang tanda at ng pagsamba. Kanino ka sasamba? Kaninong tatak ang tatanggapin mo? Sa Diyos ba o sa tatak ng kalaban ng Diyos? So, yung sinabi ng anghel, magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ibig sabihin yan, huwag mong tatanggapin yung tatak ng halimaw. Ang tatanggapin mo is yung tatak ng Diyos. Pinag-aralan din natin sa episode 17 na yung tatak ng halimaw ay yung pangingili ng linggo, yung Sunday law, yung pagsunod mo dun sa Sunday law. Tanong, ano naman yung marka o yung mark of God's authority? Yung marka ng authority ng Diyos. Pakinggan ninyo, babasa tayo, Ezekiel 20:12. Ito nakasulat ito mga kapatid, hindi ko imbento ito. Ang sabi dito, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ano daw yung tatak ng Diyos? Mga kababayan, ayon dyan sa talata, yung sabat. Tanong, ano ba yung sabat? Yung sabat kasi araw yan eh. That's a day. Ano ba yung araw ng sabat na yan? Linggo ba yan? Huwebes ba yan? Biyernes ba yan? Sabi nung iba, ang sabat, depende sa'yo kung anong araw yung gusto mong gawing sabat. Ganun ba yon? Ikaw ang mamimili, ikaw ang magde-define dun sa utos ng Diyos. Sabi naman nung iba, si Kristo daw ang sabat. Wala pong nakasulat sa Biblia na si Kristo ang sabat. Ang nakasulat sa Biblia ay si Kristo ang Panginoon ng sabat. Hindi siya yung sabat, kundi siya yung Panginoon ng sabat. Nakuha niyo mga kababayan? Ano ba yung sabat? Ano ba yung tamang sabat? Pakinggan ninyo sa Mateo 28 talatang 1, dito sa Saling Contemporary English Version. Ang sabi po, the Sabbath was over, and it was almost daybreak on Sunday when Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. So ano daw yung tamang araw ng Sabat? Yung araw daw ng Sabat ay yung araw bago sumapit ang Sunday. Ulitin natin. The Sabbath was over. Tapos na daw yung Sabat. And it was almost daybreak on Sunday at magbubukang liwayway ng araw ng linggo. So anong araw yung Sabat? Sabado yung araw ng Sabat. Kahit tingnan mo kalendaryo mo eh. Kahit tingnan mo cellphone mo, hindi naman linggo eh. Diba? Hindi naman nakalagay dyan na lahat ng araw Sabat eh. Diba? Yung Sabat, Sabado yun sa ating panahon, hindi yung linggo. Nakita nyo? So ang tanda ng halimaw is yung utos na ipangilin ang araw ng linggo. At yung tatak ng Diyos is yung ipangilin naman yung araw ng tunay na Sabat, which is Saturday, ayon sa Biblia. So dito makikita ninyo yung tunggalian ng dalawang tatak, dalawang araw. Isang ordinaryong araw na ginawang banal at isang araw na talagang binanal ng Diyos. So mamili ka dyan, anong susundin mo? Diba? So again, kung gusto nyong malaman kung bakit nasabi natin na pangingilin ng linggo ang mark of the Antichrist, balikan nyo po yung ating episode 17, yung ating previous video. Nandun po ang dokumentado nating pagtalakay about the mark of the beast, mga kababayan. Ano ba katunayan? Anong katunayan na yung Sabat nga na ikapitong araw ang siyang tatak ng Diyos na buhay? Ito mga kababayan, bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. So nakikita ninyo ngayon yung selyo ng presidente ng Pilipinas at yung selyo ng presidente ng Amerika. Obserbahan nyo mabuti itong dalawang selyong ito. Diyan sa mga selyong yan, nandyan yung tatlong elemento para mapatunayan na yan nga ay tatak nung nagme-may-ari. Ano yung tatlong elemento na yon? Titingnan ninyo yung bawat selyo na yan, ng selyo ng presidente ng Pilipinas at selyo ng presidente ng Amerika. Nakalagay dyan yung pangalan ng posisyon nila. Tama? Office of the President. At nakalagay din dyan yung function nila. Ano yung function nila? Presidente. Tama? Ano pa nakalagay? Nakalagay din dyan yung nasasakupan nila, yung kanilang teritoryo. Ano nakalagay dyan? Pilipinas, dun sa isa. Yung isa naman is United States. So, ang tatak ng authority, ang isang validong at seal of authority, yan po ay binubuo ng tatlong elemento, ng posisyon, ng function, at ng pangalan ng kanyang dominion. Ngayon, punta tayo sa Exodo 20, talatang 8 hanggang 11. Ito, utos ito ng Diyos tungkol sa pangingili ng ikapitong araw ng Sabat, na ang sabi niya sa Ezekiel 20:20 ay tatak niya.
So tingnan natin bakit naging tatak ng Diyos ang Sabat. Pakinggan ninyo, Exodo 20 talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So tingnan ninyo ngayon kung anong komposisyon o laman ng utos na ito. Nandyan yung utos tungkol sa Sabat, which is according to Ezekiel 20:20 ay seal o tatak ng Diyos. Tapos, nakalagay din dyan yung pangalan ng posisyon. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So, nandyan yung pangalan ng posisyon, Panginoon mong Diyos. Actually, yung Panginoon mong Diyos, pangalan na nga yun eh. Pero hindi natin tatalakayin ngayon yan. So, ano pang meron dyan? Nandyan din yung function niya. Ano function niya? Sapagkat sa 6 na araw ay nilalang ng Panginoon ang langit at lupa. So, ano function niya mga kababayan? He is the creator, manlalalang. Tama? Tapos ano pa nandyan? Nandyan din yung dominion. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. So, dyan sa utos na yan, nabubuo dyan yung 3 elemento ng isang tunay na seal. Ha? Pasado yan sa standard ng isang valid na seal. So, hindi nakapagtataka kung bakit ang sabi ng Diyos, tatak niya yung araw ng Sabat. Nakita nyo, mga kababayan? So, kung babalikan ninyo yung message ng unang anghel, ang sabi niya, magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Nagiging specific siya sa'yo kung sino yung sasambahin mo. Ang sasambahin mo, yung gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at mga bukal ng tubig. Hindi yung Diyos na nagpapakilala lang na Diyos, pero hindi naman siya manlalalang. At para makasigurado ka na yung manlalalang talagang sinasamba mo, kasi everyone can say that they are God, mamili ka ngayon sa 2 tatak, Sabat o Linggo. Nakita nyo mga kababayan kung gaano kahiwaga yung pabalita ng unang anghel? So ano pa sabi ng Biblia? Ano pa isang katunayan na yung Sabat nga o yung kautusan ng Diyos ang siyang marka o tatak ng mga alipin ng Diyos? Ito, pakinggan ninyo. 8:16 ng Isaias, talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Seal the law among my disciples. So malaki talaga ang kinalaman ng kautusan sa pagtatatak sa mga alipin ng Diyos, mga kababayan. So huwag ninyong isipin na ang first angel message ay nakabatay sa pansariling gawa o sa mga gawa ng katwiran ng tao dahil lang sa nakarinig kayo ng salitang kautusan. Maling perception yan ng mga pastor, mga kababayan. Ang tinig po ng unang anghel ay bahagi ng ebanghelyo. Meaning, nakasalig ito sa pananampalataya kay Hesukristo. Hindi ito personal na gawa ng tao. Ito'y nakasalig sa pananampalataya kay Hesukristo kasi kaya nga ang sabi, mabuting balita. So, bahagi ito ng gospel. Ang kautusan ng Diyos, mahirap talagang sundin yan kung ikaw lang sa sarili mo. Never mong maililigtas ang sarili mo sa pagsunod sa kautusan. Kailangan mo muna ang dugo ni Kristo, ang biyaya ng Diyos para linisin ka mula sa mga kasalanang pinaggagawa mo noon. So once na malinis ka na dahil sa paghingi mo ng kapatawaran gamit yung dugo ng tagapagligtas, yun na yung magiging way mo para makasunod ka kay Kristo. Susunod ka kay Kristo. Hindi mo lang siya tatanggapin sa pamamagitan lang ng dila o sa salita o sa sinabi mong tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang personal na tagapagligtas. Hindi natatapos doon. Kailangan mong matuto kay Kristo. Sabi ni Kristo, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Kailangan mong sumunod sa mga hakbang ni Kristo. Hanggat maaari, kailangan mong ibihis si Kristo sa pagkatao mo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga sulat niya sa taga-Galacia, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So yung pananampalataya, hindi lang sa salita yan, kinabubuhay yan, pinamumuhay yan.
sabi sa Biblia, si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Kung gusto mong makasunod sa kautusan ng Diyos, gaya ng pagkatakot sa Kanya, susunod ka sa yapak ni Kristo para ma-perfect mo. Kasi na-perfect niya eh. So you cannot perfect it by yourself unless i-direct ni Kristo ang buhay mo. Kaya nga ang sabi sa Apokalipsis, dun sa 144,000, ang mga ito'y hindi nakahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis. Ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero, san man siya pumaroon. Ang mga ito'y binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yung mga natatakan, yung 144,000, natatakan itong mga ito bago ibuhos yung apat na hangin eh. So itong 144,000 na natatakan, sabi sa Biblia, ang mga ito'y nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Sinundan nila yung hakbang ni Kristo, kaya sila naging dapat sa Diyos. Kaya nasunod nila yung mensahe ng unang anghel. Hindi sila sumampalataya lang sa ginawa ni Kristo, kundi sumunod sila sa kanyang mga halimbawa, sa kanyang mga hakbang, kaya sila naging dapat. So, yan po ang kaugnayan ng first angel's message sa Ebanghelyo ni Kristo. At binanggit natin kanina na ang pagtatatak ay matatapos bago pakawalan yung apat na hangin. So, hihintayin mo pa bang pakawalan yung apat na hangin, kapatid, bago ka tumanggap ng tatak? Tanggapin mo si Kristo ngayon, ibihis mo siya, sundan mo yung kanyang mga hakbang, matatanggap mo yung tatak ng Diyos. Eh kung hihintayin mo na sumapit yung galit ng Diyos, saka ka lang susunod kay Kristo, susunod dun sa mensahe ng unang anghel, wala ka nang maaabutan. Tapos na ang siling sa mga panahon na yon, at lahat ng hindi natatakan, wala na pong kaligtasan yan.